Check o hindi pinagbigyan ng ICC ng kanilang Court Appeals Chamber ang first, second at third grounds ng apela ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kinalaman ito sa hirit naman ng interim release. Kaugnay ng balitang iyan, kanina nakapanayam natin before sa ating programang ito si Attorney Gilbert Andres. Nasa kabilang linya muli kung anong ibig sabihin nito. Siya po ang Executive Director ng Center for International Law Philippines. Magandang gabi mo muli sa inyo, Attorney Gilbert Andres. Kasama niyo si Radyo Elmar sa DZXL News. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi, Elmar, at sa lahat ng mga takapakinig ng DZXL. Talagang tunay ngang magandang gabi. Parang yung kanina sa nagbunya yung mga mga AGK victims ng families nila sa isang remote broadcast kanina. I understand nakatutok din kayo. In layman's term, anong ibig pong sabihin nito, Attorney Andres, ng desisyon ng ICC? Ay, ibig sabihin lang ito ay patuloy pa rin nakadisyon si Mr. Duterte sa Scrivenagen Detention Center. At ibig sabihin din nito, talagang kinatigan ng Appeals Chamber yung desisyon ng pretrial chamber kung saan binasura po ng pretrial chamber yung interim release application. Kasi sabi ng Appeals Chamber, talagang naayon naman to sa facts at sa law. Meron namang reasonabling mga dahilan at wala pong dahilan ng Appeals Chamber para baguhin po ito. Kaya ang ganda. Opo, Attorney Andres. Po. Puputol po kayo mobile ba kayo, Attorney? Ano pong pinakamabigat to? Ano pong pinakamabigat doon na tinukoy ng ICC? Yung pre-chamber na naging decision? Actually, lahat doon mabigat Kasi talagang kinatigan nga ng Appeals Chamber yung pre-trial chamber na talagang naayon. Meron namang mga ebidensya na nagsasabi ngang magiging flight risk nga si Mr. Duterte pag lumabas po siya at makakapiligo po siya at makaka-obstruct po siya doon sa investigasyon. Kaya po in-affirm po ng Appeals Chamber unanimously yung naging desisyon ng pretrial chamber sa pagbasura ng interim release application. Baka siguro kayang muka doon kanya ni Attorney Kaufman? Nakita mo ba doon sa monitor? Nakikita ko naman, pero ayoko nang pansinin kasi mas mahalaga dito, masaya po ang mga biktima ng war on drugs. At talagang nagpupugay po sila, answered prayer po para sa kanila to. So in other words din, doon na magpapasko ang dating Pangulong Duterte sa kulungan sa ICC? Doon na po siya magpasko hanggat magkakaroon po ng confirmation of charges. Opo. At anyway naman, Elmar, talagang provided for naman lahat ng pangangailangan ng mga detainees, talagang international standards ang pinapatupad ng ICC. Meron kayong binabanggit kanina na yung confirmation hearing pa. Kailan mangyayari naman yan? Oo, hopefully first quarter ng 2026 kasi mayroon pang dalawang isyung nakabinbin lalong-lalo ng issue ng fitness to stand trial at yung jurisdictional appeal ng defense Pero doon man sa fitness to stand trial, ako talaga na-confirm na fit si Mr. Duterte to stand trial kasi naglagda pa po siya ng waiver ng right Ibig sabihin, naintindihan niya po yung nilalagdaan niya, naintindihan niya po ang implikasyon nun. Kaya sa tingin ko po fit to stand trial po siya. Alright. On that note, Attorney Andres, baka may dagdag kang pahabol pa na parang pamasko yatas para sa iyo. Siguro pamaskong handog ito, advance pamaskong handog po ito ng Appeals Chamber. Doon po sa mga ng big at nagpapasalamat po sila sa Diyos. Talagang answered prayer po para sa biktima ng war on drugs. Ngunit, isa lang pong step, patuloy pa pong step towards justice. Alright, on that note, Executive Director ng Center for International Law Philippines, Attorney Gilbert Andres, magandang gabi po. Maraming pong salamat. Magandang gabi po at mabuhay tayo. Maraming pong salamat.